Nasaan si Kuya Lucy, Venus? Oh, bakit ka nandyan? Kukuha ka na naman ng mga damit, no? Napatigil si Lucifer mula sa malalim na pag-iisip nang marinig mula sa labas ng kwarto ang mga kapatid niyang babae. Marami akong damit sa kwarto. Doon ka manguha. Pagalitan ka pa ni Kuya Lucy. Dagdag pa ni Venus. Ang ingay-ingay mo, natutulog yung mag-ama ko. Inis na bulong ni Aphrodite at bahagya pang hinampas ang braso ni Venus. Patulugin mo ulit kung ganon, basic lang naman sa'yo yan eh. Lumapit si Venus at bumulong dito. Pagurin mo muna para makatulog agad. Nakabungis-ngis na saad nito. Tumayo si Lucy at nilapag ang frame sa kama. Naglakad siya patungo sa pinto at marahas na binuksan yun. Ang iingay nyo, natutulog yung tao. Kunot noong saad niya sa mga ito. Sabay na tumingin ang mga ito sa kanya at tinaasan siya ng kilay. Excuse me, alam naming hindi ka natutulog kuya. Sa tamad mong matulog, kahit 4:00 nagising ka pa din. Umirap si Venus at hinarap si Aphrodite. Ipag-shopping na lang kita. Ang yaman niyang asawa mo ayaw mo magpabili. Hinawakan nito ang kamay ni Aphrodite at hinila palayo, ngunit sabay silang tumigil dalawa at nilingon siya. Samahan mo kami kuya, para may kasama kami. Nakangiting saad ni Venus na kinatango ni Aphrodite. Ngumiwi siya at bumuntong hininga. Gagawin niyo lang naman akong tagabitbit, nahiya pa kayong magsabi. Gusto mo, ipaalala ko sa'yo yung sinira mong laruan ni Rio? O gusto mong tawagin ko si Kuya Zeus? Remember, Khalil's clothes? Tinaas baba ni Aphrodite ang kilay kay Lucy. Are you blackmailing me? Hindi ko sinadyang mapunit ng damit ni Khalil. Kasalanan ko ba malikot siya at nahila ko yung damit niya at napunit? Namewang siya sa harap ng mga ito. Ngunit ang akala niyang hahayaan na lang siya ay hindi nangyari. Hinarap ni Aphrodite at Venus ang kamay kay Lucy at kinuyom. Kaya napalunok siya. Kukunin ko lang yung susi ng kotse. Sasama naman ako eh. Hindi ba pwedeng maligo muna ako? Umiling ng sabay ang dalawa. Bumuntong hininga si Lucy. Hindi na, bilisan mo Kuya Lucy, maghahanda pa tayo mamaya, di ba? Death anniversary na Ate Aresha. Natigilan si Lucy. Tahimik na tumango at tinalikuran ng mga ito. Nang pumasok sa kwarto, ay hindi niya maiwasang malungkot habang nakatingin sa picture frame sa kama. Dating kwarto ni Leon ni Aresha nang nabubuhay pa ito. Nang mawala, lumipat siya sa kwarto ni Zeus. Hindi niya kayang magtagal sa kwartong yon dahil sa alaala ng namayapang fiancé. Ngunit kapag nalalapit ang death anniversary nito, doon siya natutulog kahit lagi siyang pinapatay sa sakit na nararamdaman niya. Anong gagawin mo sa mga damit na yan, Aphrodite? Mag-ukay-ukay ka ba? Kunot ang noong tanong ni Lucy nang makitang halos kunin na ni Aphrodite ang lahat ng damit sa mall. Wala itong pakialam kung magkano yon. Kay Mommy, Dria, Venus. Yung iba naman, hindi naman sa akin kuya. Anong kala mo sa akin? Hindi naman ako madamot, no? Busangot na saad ni Aphrodite. Pigil ang tawang umiwas ng tingin si Venus. Siya naman ay nagkamot ng ulo. Wala akong sinabing madamot ka. Ang sinabi ko kung mag-uukay-ukay ka ba. Ang layo na sagot mo sa sinabi ko. Bilisan mo nga dyan. Lumingon si Lucy sa labas ng shop at gano'n na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang may mamataan. Aresha? Napalingon ng dalawang kambal niya. Kuya, ayos ka lang? Sabay na tanong ng mga ito. Tumango siya. Hindi inaalis ang paningin sa labas. Tawagan niyo ako kapag tapos na kayo, may pupuntahan lang ako. Hindi na niya hinintay ang sagot ng dalawa. Mabilis na tumakbo palabas ng shop at lumingalinga. Nang makita ang pamilyar na babae, ay sinundan niya. Sa dami ng tao doon, ay nababangga niya na ang mga ito. Hanggang sa pumasok ang babae sa mga damit na mumurahin. Ukay-ukay kung tawagin nila. Miss! Aresha! Sandali! Aresha! Paulit-ulit na sigaw niya. Pinagtitinginan na rin siya. So sobrang focus niya sa babae, hindi niya napansin ang isang mannequin sa harap niya at nabangga niya yon. Natumba ang mannequin at nasira ang dalawang kamay nito. Mabuti na lang at walang tao sa parting yon. Nawala sa paningin niya ang babae.
Pasensya na, babayaran ko na lang. Hinging paumanhin niya sa staff at lumingalinga para hanapin ang babae. See? Tama ako at si Lucifer ka nga talaga. 3 Del Riego ang nakita ko kanina. Kahit kailan, hindi ako nagkamali sa kanila. Rinig niyang bulungan ng mga ito. Ang gwapo niya, girl. Yummy ng 3 lalaki na Del Riego. Sayang at may asawa na si Zeus. Kami na ni Lucy ang susunod. Napailing siya sa mga naririnig. Hindi naman pinabayaran ng shop ang nasira, ngunit pinilit niyang bayaran ng mga ito. Kita mo na? Nawala ka lang saglit pero may nasira ka na. Hindi na siya nagulat nang sumulpot na lang bigla ang 2 kambal niya. Kinuha ni Venus ang card ni Lucy at nilagay yun sa kamay ng manager. Nako miss, tanggapin mo na. Dahil hindi yan titigil hanggat di nyo tinatanggap. Kaya niyan tumayo dito buong maghapon kung kinakailangan, kaya go na. Sa aming 5, yan ang hindi makakatulog kapag di niya nabayaran ang nasira niya. Kung gusto niyo maging matiwasay ang shop niyo, swipe niyo na agad yan. Napakamot ng ulo ang manager na babae. Nahihiyang sumulya pa ito kay Lucifer. Ma'am, ayos lang naman po kasi. Ang sabi ni boss, wag na pong bayaran kasi meron pa naman puno sa stockroom. Napangiwi si Aphrodite. Kinumpas-kumpas ang kamay. Kung ayos lang sa inyo, dito sa God of Destruction, hindi. Kahit hindi nyo tanggapin, gagawa ng paraan yan para malipat sa account yung bayad niya. Kaya sige na, kunin nyo na 50k dyan. Ma'am? Gulat na napatingin sa kanila pati ang staff. 500 lang ho yun, ma'am. Umawang ang labi ng 3 Del Riego. Talaga? That's so mura. Tumatangutang tura ni Aphrodite. Okay then, ang sobra, doon nyo ibigay sa staff. Bumili kayo ng mga kain o basta hatiin nyo na lang, pagbutihin nyo. Parang nagpapasahod ka lang, Afro, pero pera ni kuya, bagay naman sa'yo. Natatawang sabi ni Venus na kinasama na mukha ni Aphrodite. Huwag kang magalit, real talk yan. Sira ulo mo, Venus. At muling kinausap ni Aphrodite ang mga ito. Masayang nagpasalamat naman ang mga staff sa kanila nang ibalik ang ATM card ni Lucy. Hinila na ng 2 kapatid nila, ngunit sabay silang natigilan nang tumunog ang cellphone ni Aphrodite. Mommy? Bakit? Ha? Kinakabahang tumingin si Aphrodite sa mga kapatid. Kinuha ni Lucy ang mga paper bag nila. Opo, mommy. Pupunta na po kami ngayon. Please, huwag niyo pabayaan ang baby ko. Oh God, please. Agad naintindihan ng 2 ang reaksyon ni Aphrodite. Dumiretso na si Lucy sa driver's seat. Nang makaupo ang mga ito, sa kanya pinaharurot ang sasakyan. Si Venus na ang nagsabi kung saang hospital dahil hindi makapagsalita si Aphrodite sa kakaiyak. Stop crying. Of course may Leo do this strong. Parang hindi mo naman kilala ang anak mo, princess. That's our little fighter, right? Pagpapagaan ang loob niya dito at paulit-ulit na bumuntong hininga. Pinapakalma ni Venus ito sa likuran. Ngunit kapag lalo nilang pinapakalma, nilalakasan naman ito ang pag-iyak. Nasaan ang anak ko? Pagkarating sa ospital ay agad silang nagtanong. Nakilala sila agad dahil pagmamay-ari ng asawa ni Zeus ang ospital na yon. Si Chandria ang asawa nito. Pinamana yun ng mga magulang ni Chandria. Minsang pagbaling pa ni Lucy sa ibang direksyon, ay isang pamilyar na babae na naman na nakita niya. Bumuntong hininga siya at umiling. Iniisip na baka namamalikmata lamang siya, kaya hinayaan niya ito. Ayos na ang bata. Hindi naman malalang natamo niya, kaya masasabi kong hindi gaanong mataas ang pinagbagsakan niya. Nilipat na namin siya sa kwarto niya, maaari niyo na siyang puntahan. Ilang oras din ang paghihintay nila nang lumabas ang doktor. Nakahinga sila ng maluwag dahil sa sinabi nito. Umiiyak na yumakap si Aphrodite sa asawa. Ipinikit ni Lucy ang mga mata at sumandal sa kinauupuan. What a bad day. Iiling-iling na bulong niya. I'm sorry, love, for not celebrating your death anniversary today. Dagdag niya. Malungkot na tiningnan siya ng ina nang marinig yun. Hinaplos niya ang pisngi ng anak at hinaggan ito sa noo. I'm sorry, anak. Pilit siyang ngumiti at tumango. Ayos lang, mommy. Mas importante ang pamangkin ko. I can't celebrate her that anniversary next time, I guess. Kibit balikat na pinag-cross niya ang mga braso.
Halika at puntahan na natin siya. Saad ng ama nila kaya sabay-sabay silang tumayo. Susunod ako, bibili lang ako ng makakain. That brat didn't eat yet. Nguso niya kay Aphrodite at Venus. Samahan na kita. Agad na umiling siya kay Zeus nang akmang lalapit ito sa kanya. Nope, ayoko nga mahawaan ng kapangitan mo. Lumalapit ka lang, minamalas na ako. Hindi pa ako makahanap ng girlfriend. Dahil sa sinabi niya, napangiwi si Zeus at Ares. Aminin mo na kasi na mas gwapo ako sa inyo. Napailing na lang silang lahat sa sinabi ni Zeus. Natatawang tinalikuran sila ni Ares. Lumalakas ang hangin, puntahan na po natin si Leo. You know mom, sa mga anak mo talaga, may isang feeling gwapo. Buti na lang hindi kami magkaitsura nung lumaki. Mga sira-ulo kayo? Inis na bulyaw ni Zeus nang umalis sila sa harap nito. Naglakad siya patungong kantin, bagaman ay muling may umagaw ng pansin niya. Sinundan niya ang babae at tumigil ito sa sasakyan niya. Umawang ang labi niya nang humangin at sumabay ang buhok nito. Miss, ano ginagawa? Hindi niya natuloy ang sasabihin nang dahan-dahan na humarap sa kanya ang babae. Ang inosente at maganda nitong muka, ang nagpalaki ng mga mata niya. Ngunit hindi pa niya tuluyang naaabsorb ang gulat niya nang may nagtakip ng ilong niya kasabay ng pagsinghot niya ng kung anong pabango na nagmumula sa panyo. Nakaramdam ng pagkahilo si Lucy at unti-unting naipikit ang mga mata. Sa kabilang banda ay hindi maiwasang mapahawak ni Rene sa dibdib niya ng malakas na tubibok yun matapos nilang matitigan ng lalaking nakidnap nila. Sigurado ka na ba sa gagawin mo? Mas delikado to kaysa sa pagnanakaw, Rara. Hindi ko alam kung ba't kailangan humantong sa ganito. Nang maitali nila ang kamay at paa ng lalaki, pinasok nila ito sa van na ninakaw din nila. Bumuntong hininga si Rene at pinaglaruan ng kamay. Naiiyak niyang sinulyapan ng lalaki. Pasensya na talaga, pero kailangan ko ng pera para mapagamot si tatay. Siya na lang yung nag-iisang tumanggap sa akin eh. Ayokong pati siya kunin pa sa akin. Kung kinakailangan kong kidnapin ng kahit na sino mapagamot lang siya, gagawin ko. Mayaman ang lalaking to at ang pamilya niya kaya magkakapera din ako. Basta kung may problema, katawagan mo lang kami. Sa bundok ba kayo? Tanong ni Carlo, isa sa mga kaibigan niya at kasama niya sa pagnanakaw. Oo, salamat sa inyo. Kapag nakuha ko ang pera, bibigyan ko kayo. Umiling ang mga ito at tinapik ang braso niya. Itabi mo na lang yan para sa tatay mo. Ibibenta din namin tong van kapag nakabalik kami. Sagot naman ni Lander. Maraming salamat. Naiiyak niyang saad. Nagising si Lucy nang nakahiga sa isang matigas na kama. Wala yung foam, tanging banig lang. Ang kamay ay nakatali sa magkabilang dulo ng kama, ganun din ang paa niya. Nang tumingin siya sa labas, sigurado siyang tanghali na. Gising ka na pala. Kumuha ako ng makakain natin. Mahinang saad ng babae na ikinatigil ni Lucy. Sobrang lumanay ng boses ng babae para itong nangaakit kaya napakunot ng kanyang noo. Madilim ang paligid kaya hindi niya nakikita ang mukha nito. Kandila lang ang tanging ilaw doon. Who are you? Pakawalan mo ako dito. Papatayin talaga kita kapag nakawala ako dito. Sigaw ni Lucy. Napahakbang paatras si Rene at nanlalaki ang mga matang tinignan ng lalaki. Napanguso siya na makita ang galit sa mukha nito. Yun ang galit na nakikita sa mukha ng nanay at kapatid niya kapag gusto ng mga itong saktan siya. Ano po, pasensya na. Kailangan ko lang talaga ng pera para sa operasyon ni tatay. Papakawalan naman kita kapag nakuha ko na yung pera. Muling natigilan si Lucy. Gusto man niya makita ang babae ay nasa dilim ito. Where are you? Magpakita ka. Pigil ang hiningang tumango siya at dahan-dahan na pumasok sa tinutulugan nito. Ang ilaw na nagmumula sa kandila ay sinakop ang buong mukha niya. Unti-unting nakita ni Lucy ang mukha ng babae. Umawang ang labi niya at nagugulat na tinitigan nito. Aresha? Nagsalubong ang kilay ng dalaga habang pilit nilalabanan ng titig niya. Rene po ang pangalan ko. Rene Lopez. Ako yung kumidnap sa'yo.
Lumapit lalo ang babae. Umawang lalo ang labi ni Lucy at hindi makapaniwala. Are you really my kidnapper? Tumango si Renee. Oo nga, ayaw mo ba maniwala? Payat lang ako pero kaya kitang kidnapin. Nakangiwing tumango siya. If so, hindi mo dapat sinabi ang pangalan mo sa taong kinidnap mo. Paano kung nakawala ako at sinumbong kita sa pulis? Hindi pa rin inalis ni Lucy ang paningin sa kanya. She's dead. Patay na siya. Hindi ikaw siya. Bulong naman ito. Tumabingi ang ulo niya at kumunot muli ang noo. Isusumbong mo ko? Para ka naman bakla niyan. Saka hindi ko naman gagawin to kung hindi inoperahan yung tatay ko eh. Kailangan ko lang itong gawin para makatulong at magkapera. Pinaglaruan niya ang daliri sa harap nito. Ang totoo, kinakabahan siya. Hindi sa sinabi ni Lucy kundi dahil sa mga titig nito sa kanya. Pakakawalan mo ba ako kapag binigyan kita ng pera? Nakataas ang kilay na tanong ni Lucy sa dalaga na mabilis naman itong kinatango. Yun lang naman kasi ang kailangan niya. Oo naman, pero kung sakaling may pera ako babayaran kita. Inosenteng sagot ni Renee. Pigil ang ngiting umiwas ng tingin si Lucy. Nang ibalik ang tingin ay nginuso niya ang tali sa kamay at paa niya. Pakawalan mo ko at makapag-usap tayo na maayos. Agad-agad naman itong kumilos na ikinabuntong hininga ni Lucy. Bibigyan kita ng malaking pera at ipapagamot ko ang tatay mo sa isang kondisyon. Tinitigan siya ni Renee. Napaka-inosente na mukha nito. Kaya hindi makapaniwala si Lucy na gagawin nito ang bagay na yon. Nakangiti pa itong nakipag-usap sa kanya. Kung nanaisin niya, kaya niyang umalis doon at ipahuli ito sa mga pulis. Ngunit ayaw niyang gawin yun dahil sa isang bagay. Ano yun? Kahit ano gagawin ko, magamot lang yung tatay ko. Bumuntong hininga si Lucy at nilibot ang paningin sa buong paligid. Manatili tayo dito na ilang linggo. Tatawagan ko ang sekretary ko para asikasuhin ang lahat ng kailangan mo. I'll let you video call to your family if you want para masigurong na ibigay sa kanila ang pera. May family doctor kami. Sila na ang bahala na gumamot sa tatay mo. Magstay lang tayo dito na ilang linggo. Seryosong saad ni Lucy na ikinagulat ni Renee. Hindi siya nagulat sa kung gaano karami ang pera o maraming doktor ang mga ito na isang tawag lang ay pupunta agad sila. Ang mas nakakapagpagulat sa kanya ay ang rason na gusto nitong manatili sa bundok. Sa bundok na walang kuryente, aircon ang kinagisna ng mayamang katulad nito. Hindi niya inaasahan yon. Ha? Bakit? Wala namang kuryente dito. Kahit electric fan wala. Hindi ka rin magtatagal dito, kaya wag na. Idinampi ni Lucy ang hintuturo niya sa labi ni Renee, dahilan para matigil ito sa pagsasalita. Ayaw mo? Madali lang naman akong kausap. Sayang lang, at magagamot na sana ang tatay mo ng libre pero ayaw mo. Mabilis na napatayo si Renee at hinawakan ang braso ni Lucy. Hindi naisip ang epekto nito sa binata. Papayag na ako. Ikaw naman po parang hindi mabiro. Sure naman po akong tatagal ka dito. Pero walang gamit ni isa nandito eh. Mahihirapan tayo. Tumango-tango si Lucy at muling nahiga sa kama. Ako nang bahala dyan. Nasaan na cellphone ko? Kumunot ang noo niya. May cellphone ba ito? Simula nang dalhin nila ito doon, wala naman siyang kinuha na kahit ano dito. May cellphone ka ba? Hanapin mo na lang sa bulsa mo. Wala kaming kinuhang cellphone nang dalhin ka namin dito. Kinapa ni Lucy ang bulsa at nakita ngang nandun ang cellphone. Ang ibig sabihin nun, kapag may kinikidnap ito, ay hindi nito kinukuha yon na pwede yung gamitin ng kinidnap para tumawag ng pulis. Pagak na tumawa si Lucy at tiningnan si Renee na tulala lang sa kanya. Really? Ito ang pangingidnap sa inyo? Hindi nyo man lang kinuha ang cellphone ko? Kukunin ba dapat? Wala namang sinabi yung mga kaibigan ko eh. Bumuntong hininga si Lucy sa kinalikot ang cellphone. Panay tunog naman ito hanggang sa ilagay nito ang cellphone sa tenga. Ready that amount and send to... Tumingin sa kanya si Lucy, kaya napapalabing sinabi niya ang pangalan ng nanay niya. Lopez family. Contact some of our doctors para maoperahan ng tatay niya.
Yun lang. Salamat. At saka pinatay nito ang tawag. Nakatingin lang naman ito dito nang tumawag na naman ito. Track my location. Bumili ka ng mga gamit na kakailanganin ko na ilang linggo dito sa bundok. Everything I need, Gilbert. Kailangan ko ngayon kaya bilisan mong kumilos at dalhin dito. Akala niya ay tapos na itong ngunit muli na naman itong may pinindot at nilagay sa tenga ang cellphone. Ngunit sa pagkakataong yon, nasa kanya ang paningin ni Lucy. Don't look for me. Vacation. Mom. Okay. Hey! Buddy, my little Leon. Pagaling ka. Mamamasyal tayo pag uwi ko. Of course, that's a promise. Kailan ba hindi tinupad ni Uncle Handsome ang pangako niya? I'm not your Uncle Pangit? Tumawa si Lucy habang kausap ang pamangkin nitong si Leo. Nakagigising lang. Hindi niya pinansin ang boses ni Zu sa kabilang linya. Alam kasi nitong siyang tinutukoy na Uncle Pangit. Sige, bibilhin ni Uncle pag uwi. See ya! Saka nito pinatay ang tawag. Binigay nito sa kanyang cellphone kaya nagtataka niyang tinanggap ito. Anong gagawin ko dito? Nasa tabi mo lang naman ng mesa. Nakangusong saad niya. Naakala niya pinapalagay nito ang cellphone doon. Tawagan mo ang nanay mo at sabihin na mananatili ka muna dito. Hindi man lang umalis ang paningin nito sa kanya. Kahit ang pagkurap nito ay nahirapan siyang matimingan. Tumangu-tango siya at dahan-dahan na pinindot ang numero ng kapatid. Ilang ring pa lang nang sagutin ito. Tulad ng inaasahan niyang reaksyon nito, nang malamang siya yon, at paniguradong narinig ni Lucy ang galit at pagsigaw sa kanya ng kapatid at nanay niya. Gusto man niyang umiyak dahil sa pagsisisi ng mga ito sa kanya. Dahil sa nangyari sa tatay niya ipinigilan niya. Ayaw naman niya makita ni Lucy na umiiyak siya. Binalik niya ang cellphone pagkatapos. Kainin mo na lang muna yan. Habang hinihintayin natin yung pagkaing pinabili mo, lalabas na ako saglit. Matamlay na saad niya saka tumayo at naglakad palayo nang hindi hinihintay ang sagot nito. Mula sa taas ay makikita doon na magandang tanawin. Yon ang magandang tanawin gusto nila ng tatay niya. Nang panahong malakas pa ito, ay lagi siyang dinadala doon para panoorin ang magandang tanawin na yun. Natigil lang naman yun na magsakit ang kanyang ama at manghina. Naramdaman niyang may naupo sa kanyang tabi kaya nilingon niya ito. Kunot ang noong napatitig siya kay Lucy. Bakit ka nakatitig sa akin? Bakit mo siya tinutulungan gayong ibang trato nila sa'yo? Pilit siyang ngumiti at binalik ang paningin sa paligid. Wala naman akong choice. Pamilya ko sila. Sila ang nagpalaki at nag-alaga sa akin. Pamilya? Then why are they treating you like that? Inis na tanong pa nito. Natahimik siya at di makapagsalita. Nang bumuka ang labi niya ay may narinig na naman silang tunog mula sa taas, kasabay ng malakas na hangin. Bumuntong hininga si Lucy at tumayo. Inalalayan din siya nitong tumayo. Nandito na sila. Pinagkrus ni Lucy ang mga braso, habang tinitignan ng mga lalaki nagsibabaan si Chopper. Ayusin niyo, maglalakad lang kami. Nilingon siya ni Lucy at hinawakan ang kamay niya. Pigil ang hiningang napasinghap si Renee nang maramdaman ng kuryenteng nagmumula sa hawak ni Lucy. Mabilis niyang hinila ang kamay mula dito, ngunit masyadong malakas ang binata para mabawi niya ang kanyang kamay. Yung kamay ko? Inginuso niya ang kamay na hawak ni Lucy. Hahawakan ko lang, baka maligaw ka. Seryosong sagot ng binata at lalong hinigpitan ang pagkakahawak sa kamay niya. Napangiwi na lang si Renee sa sinabi nito. Gusto sana niyang sagutin ito na pagmamay-ari ng tatay niyang parting iyon ng bundok, kaya alam niyang pasikot-sikot doon. Ngunit may nararamdaman si Renee na gusto niya din ang hawak na yun ni Lucy, kaya imbes na sumagot, itinikom na lang niya ang kanyang bibig. Huwag na tayong lumayo, baka abutan tayo ng dilim. Bakit gusto mo maglakad-lakad? Wala ka namang ibang makikita dito kundi mga puno lang. Wala kang makikitang babae dito. Umiwas siya ng tingin pagkatapos nun, ngunit bumalik lang din kay Lucy ang tingin niya nang marinig ang pagtawa nito. Marahan na kinurot ni Lucy ang pisngi niya, nang ilapit nito ang mukha sa kanya ay nagulat siyang napalayo. You're cute, I like it.
Nakita niya ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha ni Lucy nang lumayo ito. My Aresha is not as innocent as you. Bulong pa nito. Tahimik nilang pinagmasdan mula doon ng tanawin hanggang sa makita nila ang sunset. Masayang napangiti si Renee, pilit itong inaabot. Gusto ko lagi dito kasi pakiramdam ko ang lapit-lapit ko sa araw at buwan. Nakikita ko ng maayos ang sunset at sunrise mula dito. Dito ko lang naramdaman na malaya ako, na hindi ako kayang saktan ng mga tao. Nakangiti niyang pagkukwento. Nilingon siya ni Lucy, malalim na napaisip sa sinabi niya. Sinasaktan ka nila? Galit na tanong ng binata, ngunit hindi siya pinansin ng dalaga. Hanggang sa tumunog ang cellphone ni Lucy, nang mabasa ang text ay nilingon siyang muli. Tapos na nilang ayusin, let's go. Tignan natin. Sabay nilang tinahak ang daan pabalik. Nang makarating ay napahanga si Renee dahil sa malaki ang pinagbago ng kubo nila. Sa harap nun ay may malaking tent. Nang pasukin nila ni Lucy ay napatanga na lang siya dahil may foam doon na tutulugan nila. Iisang kama pero may harang sa gitna nun. May mini ref doon na nakakonekta sa solar at para din itong bahay pero mas maganda. Wow, dito tayo titira na ilang linggo, Lucy? Mahinang natawa ang binata. Hindi maiwasang titigan ang namamanghang ekspresyon niya. Yeah, you like it? Sunod-sunod na tango ang ibinigay ni Renee dito. Nagtungo sa kama at naupo doon. Gustong gusto ko. Ngayon lang ako makakatira dito. Umalis na ang mga inutusan niyang magdala nun kaya silang dalawa na lang ni Renee ang naiwan. Tiningnan niya ang ref at nilingon si Renee. Sinapo niya ang tiyan. I'm hungry. Mahinang saad niya. I don't know how to cook. Umawang ang labi ni Renee. Pigil ang ngiting tumango at dumiretso sa tabi nito. Bumuntong hininga naman si Lucy na magtama ang balat nila, iba kasi ang epekto nun sa kanya. Sige, magluluto ako. Ano bang gusto mo? Kahit ano, hindi naman ako mapili sa pagkain. Tumayo si Lucy at lumingalinga sa paligid. Saan pwede maligo? Natigilan si Renee at napakamot sa pisngi. Sa talon ako naliligo. Pupunta din ako mamaya doon. Malapit lang naman yung dito. Pwede kang sumabay, Natawa si Lucy dahil hindi may pagpatuloy ni Renee ang sasabihin. Sure, sasabay na lang ako mamaya. Habang nagluluto ang dalaga ay panay ang kwento niya kay Lucy na nakikinig lang naman sa kanya. Hindi natigil ang kwentuhang yun hanggang sa kumain sila. See, malapit lang. Halika, masarap ang tubig dito. Huwag ka mag-alala, walang ahas dito. Nakangiting saad ng dalaga. Sabay silang lumusong ni Lucy. Dahan-dahan ang pagpunta niya sa gitna dahil sa lamig, ngunit napatalon siya sa gulat nang mabasa siya dahil sa ginawang pagtalon ni Lucy sa harap niya. Sunod-sunod niyang hinampas ito, ngunit tawa lang ito ng tawa. Nakakainis ka! Ang lamig, Lucy! Sigaw niya at nanginginig ang katawan sa lamig. Kahit ginawin ka pa dyan, maganda ka pa rin. Tumaas ang sulok ng labi nito na halatang inaasar siya. Ngumuso si Renee, namumulang nilusong ang buong katawan sa tubig. Alam ko na yan, huwag ka nga lumapit. Lucy, wag nga! Sigaw niya na imbis lumayo ito ay mas lumapit ito sa kanya. Hinawakan ni Lucy ang kamay niya at hinila siya palapit dito. Dahil hindi naman siya marunong lumangoy ay napayakap siya sa binata. Kapag naliligo kasi siya doon hanggang gitna lamang siya kung saan hanggang bewang lang. Malalim na to, Lucy, hindi ako marunong lumangoy. Natatakot man ay hindi niya maiwasang kiligin nang pumalibot ang braso ni Lucy sa bewang niya. Ako marunong lumangoy, akong bahala sa'yo. Nakangiting saad ng binata at dinala siya sa malalim na parte. Ngunit ang totoo, gusto lang din naman ni Lucy na mahawakan at mayakap ang dalaga. Dahil pakiramdam niya ay nayayakap niya rin ang dating fiancé. Inaamin niya. Nang unang makita niya ito, akala niya buhay ang fiancé niya at nasa harap niya. Sa pagdikit ng mga balat nila, doon niya napagtanto na may kaibahan. Tinitigan niya ang dalaga. Paano kung buhay ang fiancé niya? Dahil habang nakatingin sa babaeng nasa harap niya ngayon, makikita ang pagkakahawig ng dalawa. Ang kaibahan lang,
Kulot ang buhok ni Rene samantalang tuwid ang sa fiancé niya. Mahaba ang pilik mata ni Rene, sakto lang kay Aresha. Maliit ang labi ni Rene at kakaiba ang sa fiancé niya. Bagaman magkamuka, ay may iilan ding iba sa kanila kaya nagdadalawang isip siya na ito nga ang fiancé niya. You're really beautiful. Marahan na bulong ni Lucy habang hinahaplos ang pisngi ng dalaga. Umawang ang labi ni Rene. Oo nga, alam ko naman yan, kanina mo pa paulit-ulit na sinasabi. Pilit niyang iniiwas ang paningin. Nagkatitigan silang dalawa, hindi maalis ang paningin sa isa't isa. Kaya nang lumapit ang mukha ni Lucy, ay kinabahan na si Rene bagaman nilapit din ang kanyang mukha dito. Kapag ba hinalikan kita, papayagan mo ko? Malambing na tanong ng binata. Tumatama ang hininga nito sa mukha niya. Inosenteng sinapo ni Rene ang mukha ni Lucy. Naramdaman niyang naglakad si Lucy patungo sa kung saan, hanggang sa naramdaman niya ang bato sa kanyang likuran. Si Lucy na ang humalik sa kanya sa kabila ng pag-aalangan, ay tinugon niya rin ito. Bakit Lucifer ang pangalan mo? May galit ba sa iyo mga magulang mo? Nahihiyang tanong ni Rene nang makabalik sila sa tent. Nasa kama na sila noon. Nakahiga si Lucy sa hita niya habang nanonood sa cellphone nito. Base sa nalalaman ko ay quintuplets kayo. Naiiba ang pangalan mo sa kanila. Mula sa cellphone ay tiningnan siya ni Lucy. Matamis itong ngumiti na kinatitig ni Rene. Of course not. My parents love me very much. Pantay-pantay ang pagmamahal nila sa amin. Kaya masaya ako. They named me Lucifer para lagi naming maalala na hindi lahat ng tao perpekto, mabait at santo. Kaya hindi kami madaling magtiwala. Lucifer once a beautiful angel. He was called a morning star because his beauty was beyond every living thing's imagination. Si Mommy, lagi niyang nakikita ang kabutihan ng isang tao o kahit sino bago sila naging masama. Gusto niya ang pangalan na yon, hindi dahil hindi niya ako mahal o may galit siya sa akin, kundi dahil ako ang magandang anghel na binigay sa kanila ni Papa. May kanya-kanyang definisyon naman ng mga pangalan natin. Bumuntong hininga si Lucy at nginitian siya. Bata pa lang si Mommy. Pinangako niya sa sarili na ang ikalawang anak niya mapapangalanan niyang Lucifer. Babae man o lalaki ang ibigay sa kanya. Dahil ang pangalawang anak niya, ang pinakamagandang anak na matatanggap niya. Yun ang paniniwala niya. Nagkataon na ako ang pangalawang lumabas. Hindi naman importante sa akin kung anong pangalan na ibigay sa akin. Dahil sa kabila ng pangalan ko, minahal ako ng mga tao sa paligid ko. That name can't define who I really was. Because people know who I am. Nakangiting ginulo ni Lucy ang nakatulalang si Rene. Ilang oras lang kitang nakasama pero napatunayan ko naman na mabait ka. Sinuklay niya ang buhok nito gamit ang kanyang kamay. Naibaba tuloy ni Lucy ang cellphone upang titigan siya. Rene talaga ang pangalan mo? Gusto niyang malaman ang tungkol sa dalaga. Gusto pa niya itong makilala. Hindi dahil kamukha nito si Aresha, kundi dahil interesado siya dito. Tumangutango naman si Rene. Oo naman. Gusto mo ba makita ang birth certificate ko? Pinagawa yun ni tatay na mag-grade 2 ako. Mag-grade 2? Hindi ka ba pinagawa na ipinanganak ka? Malungkot siyang ngumiti at natulala sa kawalan. Hindi, nakalimutan nila. Ayaw niyang pag-usapan ang bagay na yun. Ano, hindi ka pa ba matutulog? Hindi naman kita gagapangin dahil may harang kaya huwag ka mag-alala. Tumaas ang kilay ni Lucy. Hindi naman ako nag-aalala na baka gapangin mo ko. Nag-aalala ako dahil baka ako ang gumapang sayo. Nahulog ang panga ni Rene, pinagcross ang braso sa katawan at bahagyang lumayo kay Lucy. Kuya, wag po. Bata pa po ako, may pangarap at gusto pa makapag-asawa. Mahinang natawa si Lucy at pakiramdam niya ay namumula ang mukha niya dahil halos panggigilan na nito ang mukha niya. I can be your hubby para wala ka ng problema? Ngumuso siya at hinampas ito. Parang tanga. Matulog na nga tayo. Namumulang, nagtungo siya sa kanyang pwesto at nahiga doon. Hindi alam ni Rene kung ilang araw o linggo na nga ba sila ni Lucy sa bundok.
Dahil kapag kasama niya ito, pakiramdam niya ilang buwan na silang naroon. Palagi silang masaya, walang iniisip na problema. Dahil alam ni Renee na ligtas na ang ama at naoperahan na ito. Nakausap niya na ito ngunit hindi niya sinabi sa mga ito kung nasan siya. Naging malapit sila ni Lucy at simula nang maghalikan ng dalawa sa talon, hindi nila namamalayan na lalo silang napapalapit sa isa't isa. Nagagawa nila ang mga bagay na alam nilang nagugustuhan nila at wala silang pinagsisisihan doon. Sa ikli ng panahon, lumalim ang pagtitinginan ng dalawa. Sa sumunod na araw ay nagising si Renee dahil sa tunog ng cellphone ni Lucy. Gusto sana nitong patayin yon upang walang istorbo sa kanila, ngunit pinigilan ni Renee dahil inalala niya na baka may importanteng tatawag dito. Mula sa pagkakayakap kay Lucy ay bahagyang bumangon si Renee upang silipin ang tumawag kay Lucy. Tinapik niya ang hubad na dibdib ng binata. Lucy, may tumatawag sa cellphone mo. Little Princess number 1? Kunot noong saad ni Renee. Bahagya sanang lalayo kay Lucy nang hapitin nito lalo ang katawan niya. Binaon ni Lucy ang muka sa leeg niya at sinapo ang dibdib na ikinapula ng mukha niya. That's my sister Venus. Answer it, babe. Babe ka dyan. Renee ang pangalan ko, hindi babe. Kinurot niya ito, bagaman parang wala lang naman yun kay Lucy. Kinuha niya ang cellphone nito at sinagot ang tawag. Aba, Kuya Lucy? Namimihasa ka na dyan, ha? Kailan ka uuwi? Wala ka nang masirang gamit sa bahay kaya kung saan-saan ka na nagsusuot ngayon. Baka naghahasi ka na ng kapangitan kung nasan ka. Kailan ka uuwi? Namiss ka na ni Mommy. Malakas at mabilis na sigaw ni Venus, kaya nailayo ni Renee ang cellphone sa tenga. Yumugyug ang katawan ni Lucy kaya alam niyang tumatawa ito. Tell her mamaya na siya tumawag. I'm still sleepy. Ngumuso siya at binalik muli ang cellphone sa tenga. Hello Venus? Inaantok pa daw si Lucy? Pinapasabi niya na maaaring mamaya ka na tumawag? Nahihiyang saad niya. Dinampian ng halik ni Lucy ang leeg niya. Tell her again that she's disturbing us. Sinamaan niya ng tingin si Lucy at kinurot ito. Tulad ng inaasahan niya, hindi man lang ito nasaktan. Kung ano-anong pinagsasabi mo dyan, ikaw na kaya makipag-usap, uutusan mo pa ako eh. Ikaya mo naman. Hinapit siya lalo ni Lucy. Inis na hinila niya ang tenga nito. Masakit pa ang katawan ko kaya tumigil ka. Gusto mo bang sa labas matulog? Malditang saad niya. Umiling naman si Lucy. Tiningnan niya ang cellphone at bumuntong hininga at nagsalita. Pero kung gusto mo siya makausap, ibibigay. Ay, okay lang miss, kahit wag na. Bigla ko nairita sa boses ni Kuya. Nakarinig siya na mahihinang bulungan sa kabilang linya. Anong pangalan mo? Ba't kayo magkasama ni Kuya? Anong sa labas mo siya patutulugin? Sa bahay mo ba natutulog si Kuya Lucy namin? May ginawa ba siya sa'yo na hindi mo nagustuhan? Ipapatapon namin sa ilog Pasig yan, sabihin mo lang. Walang hintu-hintong nagsalita si Venus na ikinatawa ng mahina ni Lucy. Venus, tanungin mo kung kaano-ano siya ni Kuya. Rinig niya pa ang isang boses sa kabilang linya na si Aphrodite. Tell her, mag-ingat kay Lucifer. Kung ayaw niya mamahinga siya ng 9 na buwan, lumayo-layo siya. Boses naman yun ng isang lalaki na si Aris. Napailing si Lucy at lalong binaon ang muka kay Renee. Malakas na tumawa si Zeus sa kabilang linya. Kaya pala bigla kang nawala. Bibili lang daw na makakain ng mga prinsesa pero hindi na bumalik. Naghintay sa wala ang dalawa. Nasa bahay na pala ng babae ang hinihintay nila. Kinuha ni Lucy ang cellphone habang tumatawa. Namumula ng mangumuso si Renee. Sumenyas kay Lucy na magluluto para sa agahan nila, kaya nakangising pinakawalan siya ng binata. Hindi inaalis ang tingin sa kanya habang nagbibihis para makapagluto. Babalik ako pero hindi pa sa ngayon. Nakangiting sabi ni Lucy na sa kanya pa rin ang paningin. Sigurado ka? Nakalimutan nating i-celebrate ang death anniversary ni Aresha. Kaya naisip ni Mami na i-celebrate yun sa susunod na linggo. Makakauwi ka ba nun? Huwag mo sabihin hindi. Ipapamulto kita sa fiancé mo, Kuya. Seryosong saad ni Aphrodite na ikinatigil ni Lucy. Bahagyang umiwas ng tingin kay Renee nang makita ang mukha ng fiancé niya sa tabi ng dalaga.
malungkot na nakatingin sa kanya. Doon niya naalala na hindi pala niya na-celebrate ang death anniversary nito dahil sa pagkidnap sa kanya ng dalaga. Sa puang noo nang makaramdam ng inis sa sarili. Paano niya nakalimutan ang importanteng araw na yon at mas piniling manatili sa bundok kasama ang babaeng kamukha ng kanyang fiancé. Lucy, may problema ba? Nag-aalalang tanong ni Renee. Nang tignan ng dalaga ay napabuntong hininga siya. Tinitigan ito ng matagal. Doon niya napagtanto na mas gusto niya ang babaeng kasama niya ngayon. Dahil hindi naman niya makakalimutan na importanteng bagay na yon kung wala lang sa kanya ang babae. Hindi dahil kamukha ito ng namayapang fiancé niya, kaya niya nagustuhan. Kundi ayaw man niyang aminin, magkalayo talagang ugali ng dalawa. Magkamukha man ang mga ito, may kanya-kanyang ugali naman ang dalawang babae na magkaiba. Makakauwi ako. I'll let you meet someone I like. Seryosong saad ni Lucy na kinatahimik ng mga kapatid. Mabilis na tinitigan ni Renee at nang makitang nakangiti siya, matamis din itong ngumiti pabalik. Kuya Lucy. Lalong sumeryoso si Lucy nang marinig ang pagsinghot ng kapatid. Masaya ako para sa'yo. Sa wakas, pinili mo nang magmahal ulit. Umiiyak na saad ni Aphrodite. Excited kami makilala siya, kuya. Gusto namin makilala ang babaeng yan na nagpabago ng isip at puso mo. Saad naman ni Venus doon. We will celebrate that too, bro. Kahit hindi man niya nakikita ay alam niyang nakangiti si Zeus. Sasabihin namin kay mommy. Paniguradong excited yun. Mas magiging excited pa yun kaysa sa ating lahat. Huwag ka magugulat kung biglang magbago ang bahay pag uwi mo, ah. Tumango siya at nagpaalam na sa mga ito. Bumangon siya kahit walang damit at tinungo ang pwesto ni Renee at niyakap ito mula sa likuran. Magbihis ka nga! Namumulang pagpupumiglas ni Renee sa yakap ni Lucy. Lucy naman kasi, nagluluto kaya ako. Huwag kang makulit. Stop moving. Hindi mo gugustuhin magising siya. Kapag nangyari yun, kahit nagluluto kay nakasakay ka sa akin. Pagbabantaan ni Lucy na lalong ikinapulan ng mukha niya. Tuloy, tinigil niya ang pagpupumiglas. Sira ulo ka talaga, Lucifer. Umirap siya at nagpatuloy sa pagluluto. Ano, kailan ka uuwi? Pinatong nito ang baba sa balikat niya. Kailan tayo uuwi? Babe, sabay tayong uuwi. My family wants to meet you. Napakislot siya nang patakan ni Lucy ng halikang leeg niya. Bahagyang nilingon niya ito. Nahihiya ako. Paano kung hindi nila ako magustuhan? Ngumisi si Lucy at sinilip ang mukha ni Renee. Our parents likes the person we like. Suportado sila sa mga bagay na gusto naming lima. At alam ko magugustuhan ka nila. You're so sweet, beautiful, and innocent. Well, not completely innocent now, but you're still my innocent baby. Malambing na sabi ni Lucy. Napangiti si Renee at hinagka ng pisngi nito. Ang totoo, gusto ko na makita si tatay. Bago tayo pumunta sa inyo, pwedeng puntahan natin sila? Of course, babe. Yakap-yakap lang siya ni Lucy habang nagluluto siya. Binitiwan lang siya nito nang kumain na. Wala na yatang masasaya pa sa nararamdaman nila ng mga sandaling yon. Pakiramdam ni Renee ay mas nakikita niya pa si Lucy. Mas nakikilala niya ang binata sa araw-araw nilang pag-uusap tungkol sa kanilang mga sarili. Hinawakan ni Lucy ang kamay ni Renee isang hapon. Nasa damo sila habang tinitignan ang sunset sa harap nila. Nakaupo siya sa pagitan ng hita ni Lucy at nakasandal sa dibdib nito. Mabilis man ito pero gusto ko lang malaman mo na seryoso ako. Humugot ng malalim na hininga si Lucy. You have the same face, yes? Pero mas mahal kita. I don't see you as her. I'm serious kaya sana kung may malaman ka man, paniwalaan mo kung anong sinabi ko dahil yun ang totoo. Napakunot ang noo ni Renee. Totoong hindi niya maintindihan ang sinasabi nito sa kanya at may pagkakataon na may kinakwento si Lucy sa kanya ngunit hindi niya maintindihan. Gusto man niyang magtanong, natatakot naman siya. Tumango siya at mas lalong humilig dito. Huwag kang mag-alala. Ikaw lang ang tanging paniniwalaan ko, Lucy.
Paniwalaan mo din sana ako kapag sinabi kong ikaw lang. Wala akong ibang paniniwalaan, pangako yan. Salamat. Sandaling natahimik si Lucy at bahagyang gumalaw. Ilang sandali pa ay may kahon itong hinarap sa kanya. What about this? Marry me tomorrow? Natulala si Renee. Nanlalaki ang mga matang tinignan ng kahon sa kamay nito. Napaayo siya ng upo at napatakip ng bibig habang namamasa ang mga mata. Lucy, nagbibiro ka ba? Sumeryoso ang muka at umiling si Lucy. Pero 'di ba? Nang sunod-sunod na tumulo ang luha niya ay napatawa si Lucy. Dahan-dahan niyang pinunasan ng luha sa mga mata ng dalaga at saka hinagka nito sa noo. Ayaw mo ba magpakasal sa akin? Umiling si Renee pagkatapos ay tumango. Gusto. Pero ilang linggo pa lang tayo nagkakakilala. Ano yun? Sigurado ka na ba sa akin? Lucy, hindi ako kasing yaman mo. Hindi ako mayaman, wala akong may pagmamalaki. Inilagay ni Lucy ang daliri sa labi niya upang pigilan siya sa pagsasalita. Kahit ikaw pa ang pinakamahirap sa mundo, wala akong pakialam. Wala sa oras o panahon ng kagustuhan kong pakasalan ka. Sigurado ako. At hindi mo ako mapipigilan. O kahit nino man. Paulit-ulit na pinataka ng halik ni Lucy ang mata ng dalaga nang lalong tumulo ang luha niya. Niyakap siya ni Renee habang umiiyak. Hindi ito makapaniwala na ang lalaking kinidnap niya ay yayayain siyang magpakasal. Yes! Yes, Lucy. Magpapakasal ako sa'yo. Mahina man ngunit dinig yun ni Lucy. Nakangiti siya at niyakap pabalik ang dalaga. Dahan-dahan niyang sinuot ang singsing sa dalaga. At naramdaman na lang ni Renee ang malamig na bagay na pumasok sa daliri niya. Tiningnan niya yon habang nakayakap kay Lucy. Kailan mo gusto? Sumisinghot na kumawala si Renee sa kanya. Hindi ba sabi mo bukas? Bababa tayo ng bundok? Hinalikan siya ni Lucy at agad niya naman yung tinugon. Dito tayo magpapakasal. Pagbaba natin, magpapakasal tayo ulit. Importante sa iyo ang lugar na to kaya dito tayo unang magpapakasal. Gusto kitang pakasalan sa lahat ng paborito mong lugar. Muli siyang napaiyak at niyakap si Lucy. Akala ni Renee nagbibiro lamang ang binata, ngunit nagising siya kinabukasan na nakasuot na siya ng puting bestida. Ayos na ang buhok niya at naka-light makeup na. Kinasal sila ni Lucy sa harap ng bukang liwayway. Hindi niya alam kung paano nagawa ni Lucy na pagandahin ang lugar habang natutulog siya. Tanging mga bodyguard at kaibigan lang nito ang naroon para tunghayan ang kasal nila. Naroon din ang mayor na magkakasal sa kanila, mga papeles na pipirmahan nila at mga lawyer na nag-aasikaso ng kanilang kasal. Ang sweet ng kaibigan natin, pre. Sa dami ng pwedeng pakasalang babae, naisip niya pang dito sa bundok. Nakangising inakbayan ni Carl si Lucy nang matapos ang kasal at kumakain na. Natatawang tiningnan nila si Renee at inaasikaso ang mga tauhan ng mga ito. Kain pa po kayo. Gusto niyo po ba ng juice o coke? Ikukuha ko kayo. Kaya na po namin, ma'am. Kami na pong kukuha. Sagot ng isa kaya napanguso si Renee. Nakita pa niya ang pagtingin ng mga ito kay Lucy na nakikipagbayroan sa kaibigan. Kinaway niya ang mga kamay. Hayaan niyo na yung amo niyo. Ikukuha ko kayo. Diyan lang kayo. Napatingin si Lucy at mga kaibigan niya sa kanya. Tinuro ni Renee ang asawa. Ikukuha ko lang sila na mainom, huwag mo akong pipigilan. Kumunot ang noo ni Lucifer. Kaya naman nila. Natahimik si Lucy nang pandilatan siya ni Renee. Fine then, tutulungan kita. Umirap si Renee. Wag na, dyan ka na lang. Kukuhanan ko na rin kayo. Walang nagawa si Lucy kundi ang tingnan lang siya habang kumukuha ng maiinom. Kinansyawan tuloy siya ng mga kaibigan hanggang sa sumeryoso ang mga mukha nito. Dude, sabihin mo nga ang totoo. Pinakasalan mo lang ba siya dahil kamukha siya ni Aresha? Nasabi mo na rin ba sa kanyang tungkol kay Aresha? Tanong naman ni Mike. Kumunot ang noo ni Lucy at hinarap ang mga kaibigan. Dahil sa seryoso mukha nila at tutok sa isa't isa, ay hindi na mga ito napansin si Renee na malapit sa kanila. At narinig ang tanong na yun ni Mike. Tatalikod na sana siya nun dahil nakita niyang seryosong nag-uusap ang mga ito, ngunit natigilan siya sa tanong na yun. Kamukha niya si Aresha? Sino ang tinutukoy nito?
Sino si Aresha sa buhay ni Lucy? At bakit nasasaktan siya? Yun ang mga tanong ni Renee sa isip ng mga sandaling yon. Ramdam niya ang kirot sa puso, ngunit ang pinangako niya kay Lucy na dito lang siya maniniwala ay naalala niya. Gusto man niyang umalis para hindi marinig ang pag-uusap, bagaman sa kabila nun, gusto niya ring marinig ang sasabihin ng kanyang asawa. No, Mike. Pinakasalan ko siya dahil mahal ko ang asawa ko. Noong unang kita ko sa kanya, inaamin ko na pagkamalan ko siyang si Aresha. Pero habang kasama ko siya at mas nakikilala, masasabi ko magkaiba silang dalawa. My wife is far from Aresha. Mahal ko si Aresha pero minahal ko ang asawa kong si Renee. Magkaiba sila, hindi sila magkatulad. Bumuntong hininga si Lucy at inalala ang araw na magkasama sila ni Renee. Sa tagal ng panahon simula nang mawala si Aresha, akala ko hindi na ako magmamahal ulit. Nalubog ako, magmula nang mamatay siya. Pero inahon ako ng pagmamahal ko kay Renee. Hindi maiwasang mapangiti ng mga kaibigan niya nang makita ang ngiti sa labi ng kanilang kaibigan. Mga saya sa mata nito na nawala nang mamatay ang dati nitong fiancé. Matagal na nila hinihintay na manumbalik ang saya sa mukha nito. Tinapik ni Blaze ang balikat niya at ginusto si Renee na maluhaluhang nakatingin sa kanila. Sabihin mo sa kanya kung ganon. Kung talagang siya na nga, sabihin mo lahat sa kanya. Lahat ng nakaraan mo. Deserve niyang malaman ang totoo. Ipaintindi mo, baka sa huli isipin niyang pinakasalan mo lang siya dahil kamukha siya ng dating fiancé mo. Mas masasaktan kasi siya kapag nakita siya ng pamilya mo at akalain na siya si Aresha. Mas mabuting alam niya kesa mga pa siya sa harap ng pamilya mo. Nakangiting saad ni Blaze. Tumango si Lucy at tinungo ang pwesto ni Renee. Hinawakan niya ang kamay nito pagkatapos punasan ng mga luha. Mag-usap tayo, babe. Malambing na saad niya sa asawa. Tumango si Lucy at tinungo ang pwesto ni Renee. Hinawakan niya ang kamay nito pagkatapos punasan ng mga luha. Mag-usap tayo, babe. Tumango si Renee at nagpahila kay Lucy patungo sa tent. Inalalayan siya nitong maupo sa kama, hinarap at pinagsiklo pa mga kamay nila. You heard us? Panimula ni Lucy. Marahan namang tumango ang babae. At hindi mo iniisip na pinakasalan kita dahil kamukha mo siya, right? Tell me, you didn't think about that, babe? Umiling si Renee, binawi ang kamay at hinaplos sa mukha ni Lucy. Siguro, konti. Pero naalala ko na sinabi mo sa akin noon na sa'yo lang ako maniwala, di ba? Naisip ko kung sino siya, kung sino ba yung Aresha na yun sa buhay ni Lucifer Riggs del Riego, at kung bakit kamukha ko siya. Nalilito at nasasaktan ako kasi may mas nauna pa pala sa akin pero naiintindihan ko. Imposible kasing walang may umagaw sa pansin na isang del Riego. Sasabihin ko sa'yo ang tungkol sa kanya. Papakinggan mo ako, di ba? Mahinang tanong ni Lucifer sa asawa na ikinatango ni Renee. Oo naman. Sino naman ako para hindi pakinggan ng asawa ko? Pinilit niyang pinatatag ang sarili sa posibleng marinig dito. Hinaplos-haplos ni Lucy ang kamay niya. Aresha is my fiancé. Yun palang ang nasabi nito, ngunit sunod-sunod na ang pagpatak ng luha ni Renee. Tuluyan siyang natigilan. Natatawang pinunasan yun. Yun pa lang ang nasabi ko, umiiyak ka na. You still want me to continue? We can talk about it kapag ready ka na, babe. Ayoko nakikita kang umiiyak dahil sa ibang bagay. Sa ibabaw ko lang ikaw pwedeng umiyak o pwedeng sa ilalim ko. Pabirong saad ni Lucifer. Nakangusong hinampas siya ni Renee. Nakakainis ka naman, tuloy mo na nga. Nagkibit balikat si Lucy at nagpatuloy. She's my fiancé pero agad siyang kinuha sa akin ng Diyos. May sakit na si Aresha nang makilala ko siya. Huli na nang malaman ko na itinago niya. Nalaman ko na lang nung mahimatay siya sa harap ko at dinala sa ospital. Sinubukan namin siya ipagamot pero malala na yung sakit niya. I proposed to her. We're planning to get married the day after tomorrow. Pero hindi na siya umabot dun. Habang nagkukwento ay nakangiti si Lucy dahil sunod-sunod ang pagtulo ng luha ng asawa niya. Does it hurt? Masakit ba, Lucy? Did you cry? Humihikbing tanong ni Renee. Tumango naman siya. Of course, minahal ko siya eh. She's my first love. Kaya hirap ako mag-move on nang mamatay siya.
Pero ngayon, hindi ka pa rin ba makamove on? Kumunot ang noon ni Lucy at bahagyang kinurot ang ilong niya. Anong klaseng tanong yan? Papakasalan ba kita kung hindi pa? Nakamove on na ako sa kanya, but I'm still celebrating her death anniversary every year. Pero alam mo ba kung anong hiniling niya bago mawala? Ano, Lucy? Baka hiniling niya na huwag kang mag-asawa, nagpakasal ka sa akin. Ayaw ko makita ng multo, Lucy, sasakaling kita. Suminghot-singhot siya at bahagyang niyakap ang braso sa leeg nito. Natatawang hinaplos ni Lucy ang bewang niya. Sige, sakalin mo ko please. Pabirong bulong niya at pinatakan ng halik ang leeg ng babae. Naramdaman niya ang pagtindig ng balahibo ni Renee. Hiniling niyang hanapin ko ang kambal niya. Doon na palayo si Renee sa kanya. Kambal? Yes, kambal niya. Bata pa lang sila nang mawala ang kambal niya. Matagal nilang hinanap to, ngunit hindi nila makita. High school pa lang si Aresha na mawala ang mga magulang niya dahil sa paghahanap sa kambal niya. Kung saan-saan lugar na sila pumunta ngunit wala nangyari. Tinitigan ni Lucy si Renee at nginitian ito. Kaya nang unang makita kita na pagkamalan kitang si Aresha. Ngunit na makilala kita ay nagduda ako. Kaya tinanong kita kung bakit nang sabihin mo na hindi ka pinagawa ng birth certificate na ipinanganak ka. Hinaplos ni Lucy ang mukha niya. Magkamukha kayo ni Aresha, pero may iilang features na magkaiba kayo. Ang buhok niyo, pilik mata, labi at ugali ay magkaiba. Napailing si Renee. Lucy, no. Of course not, hindi. Mariin na napapikit si Renee nang manumbalik sa isip niya ang paulit-ulit na sigaw sa kanya ng tatay at kapatid niya. Ampun siya. Yun ang paulit-ulit na sinasabi sa kanya araw-araw. Si tatay, Lucy, gusto ko makausap si tatay. Puntahan natin si tatay. Sinunod ni Lucy ang sinabi ng asawa. Bumaba sila ng bundok at pinuntahan ng tatay nitong nagpapagaling sa ospital. Hindi ito pinalabas hanggang sa tuluyan ng gumaling. Wala ang nanay at kapatid niya doon kaya nagpapasalamat siya. Tinakbo ni Renee ang tatay niya na makita ito. San ka pumunta? Ilang linggo kitang hindi nakita. Lalabas na lang ako ng ospital, hindi mo ako dinalaw. May ginawa ba sa iyo ang nanay mo? Nag-aalalang tanong nito kay Renee. Umiling siya at hinarap ito. Tatay, magtatanong po sana ako. Pwede mo po bang sagutin niyo na hindi nagsisinungaling sa akin? Natigilan si Ernesto habang nakatingin sa anak. Napalingon siya sa lalaki na nakaupo sa sofa, malapit sa pinto. Kumunot ang noo niya. Sino ka? Sinong lalaking yan, Renee, anak? Kahit hindi nililingon ay alam ni Renee na ang asawa niya ang tinutukoy nito. Si Lucifer Riggs del Riego, tay. Siya yung tumulong sa atin para mapagamot ka. Siya po yung asawa ko, tay. Naupo siya sa kama at hinawakan ang kamay nito. Ngayon, tay, pwede na ba tayo mag-usap? Nag-uusap na tayo, anak. Tay, hindi niyo po ako totoong anak, hindi ba? Saan niyo po ako nakuha, tay? Ano bang sinasabi mo? Anak ka namin ng nanay mo. Umiling si Renee at nagsimulang umiyak. Tay, si nanay nagsabi sa akin na ampun niyo ako. Totoo po ba? Tay, please sabihin niyo naman sa akin kung saan niyo ako nakuha. Tay, may kakambal ho ba ako? Tanong niya, nagmamakaawa na sagutin siya nito. Gustong ikailayo ni Ernesto, ngunit habang nakatingin sa umiiyak niyang anak, nalulungkot siyang tumango. Malaki na si Renee. Marapat niyang malaman ang totoo. Oo, totoong hindi kami ang totoong magulang mo. Ibinigay ka sa akin ng kapatid ko bago siya namatay. Hindi niya sinabi sa akin kung saan ka nanggaling. Ang sinabi niya lang, anak ka niya sa ibang babae, kaya hindi na ako nagtanong. Renee ang sinabi niyang pangalan mo. Hindi na namin pinalitan yun na lumipat kami sa probinsya at doon ka pinalaki. Itinuring kitang totoo kong anak dahil mabait at naiiba ka sa ibang bata. Nakangiting saad nito na ikinaiyak ni Renee. Niyakap niya ang tatay niya at nagpasalamat dito. Dahil nasa ospital na rin sila, pinablood test na siya ni Lucy at ikinumpara yun kay Aresha. Dahil sa impluwensya ni Lucy ay agad nila nakuha ang result ng DNA at nagmatch yun kay Aresha. Si Renee ang nawawala nitong kakambal. Kahit nalaman ko, ay hindi pa rin sila nakita. Wala na sila nang malaman ko ang totoo.
Malungkot na saad ng babae. Niyakap siya ni Lucy. Pero andyan pa mga tito at tita mo, babe. Sigurado ako masaya sila kapag nalaman nilang buhay ka. Dadalhin kita sa kanila. Tiningala ni Rene ang asawa. Mabait ba sila? Paano kung hindi nila ako matanggap? Mabait sila tulad mo. Huwag kang mag-alala. Hinawakan ni Lucy ang kamay niya para alalayan siya patungo sa kotse nito. Labis ang kaba ni Rene habang papunta sila sa bahay ng mga Laconi, apelyedo ng tunay niyang pamilya. Sa malaking gate pa lang ay halos ayaw niya nang ituloy yun. Pagpasok nila sa gate, nakita ni Rene ang maraming lalaki at babae na nakasuot ng magagarang damit. Naghihintay sa labas ng malaking bahay. Napatingin tuloy siya kay Lucy na nakangiti sa kanya. Bakit? Mangiyak-ngiyak siyang napahawa kay Lucy. I informed them na nakita na kita. I sent them the DNA result dahil alam kong marami na din ang nagpakilala na sila ng tunay na kakambal ni Aresha Laconi. Inalalayan siya ni Lucy patungo sa harap ng mga ito. Ngunit hindi pa nakakalapit si Rene nang ang mga ito ang lumapit at niyakap siya ng mahigpit. Umiyak ang mga tita niya na makita siya dahil alam nilang masaya ang namayapang kapatid at pinsan nila dahil nakita na ang nawawalang Laconi na kakambal ni Aresha. Huwag kang umalis sa tabi ko. Dito ka lang. Bulong ni Rene kay Lucy na nakangiting tumango. Kahit yakap-yakap ang mga ito, hindi binitiwan ni Rene ang asawa. Nang pumasok sa loob ng bahay, doon nakita ng mga Laconi ang magkahawak kamay nila ni Lucy. Kilala ng mga ito? Ang lalaki na dating fiancé ni Aresha. Kaya nalilito ang mga ito nang makitang halos hindi bitawan si Rene. Asawa ko po si Lucy. Kakakasalan din po namin sa bundok pero magpapakasal po kami dito. Malumanay na saad ni Rene. Bago pa makapagsalita ang mga ito, nagpaliwanag na si Lucy na hindi niya pinakasalan si Rene dahil kamukha ito ng dating fiancé niya. Kung ano sinabi nito sa mga kaibigan, ayun din ang sinabi nito sa pamilya ni Rene na agad naintindihan ng mga ito. Dito na kayo matulog, bahay mo na ito ngayon. Rene iha, ito ang iniwan ni ate sa mga anak niya. Nang mawala ang kambal mong si Aresha, sinikap namin ulit na hanapin ka ngunit laging bigo. Mabuti na lang at nahanap ka ni Lucy. Maraming salamat iho. Walang anuman po. Kahit paano ay natupad ko na rin ang hiniling ni Aresha bago siya mawala. Saad naman ni Lucy. Nagsama-sama sila ng gabing yon upang makasama pa si Rene. Gusto nila maghanda ng welcome party para dito, ngunit sinabi ni Rene na sa bahay na lamang ng mga Del Riego para maisabay ang pag-celebrate nila sa death anniversary ni Aresha. Pumayag ang mga ito kaya naman dumating ang araw na yon, sabay-sabay silang nagtungo sa mansyon ng mga Del Riego. Mami, andyan na si Kuya! Kahit mula sa labas, narinig ni Lucy ang sigaw ni Venus. Sabay-sabay na lumabas ang mga ito, bagaman nagulat nang makita ang maraming sasakyan na pumasok sa mansyon nila. My wife's family is here and wants to celebrate Aresha's death anniversary too. Nang lumabas ang mga Laconi sa sasakyan, ay mas nagulat ang mga Del Riego. Ang pamilya ni Aresha? Nagtatakang tanong ni Mariela at nilingon ng anak na si Lucy. Yes, at pamilya ng asawa ko. Binuksan niya ang pinto ng kotse at inalalayan si Rene. Namilog ang mga mata ng Del Riego na makita si Rene. Mabilis na lumapit si Venus at Aphrodite para hawakan siya sa balikat. Oh my God, Aresha, buhay ka? Gulat na tanong ni Venus. Natawa ang pamilyang Laconi at si Lucy. Napakamot naman ang ulo si Rene at bahagyang kinurot ang asawa. Love, nakakatakot ang mga kapatid mo. Bulong ni Rene na mas lalong ikinatawa ni Lucy. Inakbayan ni Lucy si Rene at hinarap sa mga ito. Mom, Dad, Bro, little princesses, meet my wife, Renecia Laconi, or Rene Lopez. Hinagkan ni Lucy ang kamay niya. She's a Laconi from now on. Hindi niya gagamitin ang apelyido ng mga taong yun. Seryosong saad ni Aurelie, ang tiyahin ni Rene. I'm Renecia Laconi. Rene na lang ho. Nakangiting saad niya sa mga ito. Siyang nawawalang kambal ni Aresha. Dugtong pa ni Lucy.
Please, wag niyong isipin na pinakasalan ko siya dahil kamukha siya ni Aresha. Hindi yun ganun. Advance na saad pa ni Lucy at alam niyang iisipin ito ng mga yon. Advance ka? Hindi naman namin yun inisip. Pagdedepende. Sabihin mo sa pagong, alam ko ang takbo ng utak ng mga ugok na yan. Nguso ni Lucy sa mga lalaking kapatid. Aba, hoy! Nakangusong yumakap si Zeus sa asawa at bumulong dito. Kahit gulat pa rin si Mariela, ay niyaya niya ang mga ito sa loob ng bahay nila. Mabuti na lang at marami ang pinahanda niya bilang pag-welcome na rin sana sa girlfriend ng anak niyang si Lucy, ngunit naalala niya ang sinabi nitong asawa na nito yon. Mag-uusap tayo mamaya, Lucifer Riggs. Seryosong saad ni Mariela sa anak nang magkasabay silang maglakad. Inakbayan ni Lucy ang ina at hinagka nito sa sentido. I will explain everything, Mom. Don't worry. Namiss ko po kayo. Napatitig si Mariela sa anak dahil sa ngiti nito. Matagal niyang hindi nakita ang sigla at saya sa mga mata nito kaya hindi niya rin maiwasang mapangiti. Nagpapasalamat siya at nakita niya na yun muli. Masaya ang kaganapang yun para sa kanila. Makikita ang sayang yun habang nagtatawanan at nag-uusap ang mga ito sa isa't isa. Si Renee ay nakipag-usap sa mga babaeng naroon. Ikinwento ang nangyari sa buhay nito, malungkot man o masaya. Habang si Lucy ay ikinwento sa mga lalaki ang nangyari simula nagkidnapin siya ni Renee. Baka marami lamok sa lugar na yun, Lucifer. At mahagat itong mga apo ko. Sa dami-dami ng pwedeng pagbakasyonan nyo, bakit sa bundok pa? Naku, Renee, ako na-stress sa asawa mong to. Nakapamewang na sermon ni Mariela sa anak. Nasa tabi din ito ang tita ni Renee na sapu ang mga noo. Napangiwi si Renee. Nilingon ang triplets nila ni Lucy na excited sa pag-alis nila. Halos hindi na mabitawan ng mga bag. Ang totoo po niyan, ako po talaga yung may gusto dun sa bundok, tita, mami. Nang ikwento ko kasi sa tatlo yung nangyari sa amin ni Lucy, gusto din nilang pumunta dun. Nagkatinginan si Mariela at ang mga tita ni Renee. Bumuntong hininga at nagdesisyon na sasama ang mga ito. Sige at sasama kami sa inyo. Kinurot ni Mariela ang anak niya. Siguraduhin mo talaga maganda doon at hindi kami makakagat na lamok o anong hayop pa. Ayusin mo Lucy. Ngumuso si Lucy at yumakap sa asawa. Babe, si mommy kinukurot ako. Natatawang hinagkan siya sa pisngi ni Renee at nagtakbuhan naman ang tatlo patungo sa kanila. Mommy, kiss din po ako. Hinarap ni Helios ang pisngi sa kanya. Ito ang unang lumabas sa tatlo. Kinulbit siya ni Cyrus at hinarap din ang pisngi. Ang pangalawa nila ay si Cyrus. Mama, can I get a kiss too? Namewang si Lorraine sa dalawa. No, me first, kuya. Sa edad na dalawa ay nasasambit na ng mga ito ang salitang sinasabi naman ng tama. Kung pareho lamang na lalaki ang anak nila, paniguradong malilito sila. Magkakamukha kasi ang tatlo. Mula sa height at muka walang pinagkaiba. Ang tanging palatandaan lamang nila kay Helios at Cyrus ay ang nunal ng mga ito. Si Helios ay may nunal sa gitna ng ilong, habang sa gilid ng labi naman si Cyrus. Kakamot-kamot ng ulong tumabi si Helios at Cyrus para padaanin ng bunsong kapatid. Halos alalayan pa ng mga ito para makalapit ng maayos sa magulang. Careful, little unicorn. Seryosong saad ni Helios. Little unicorn dahil paborito ni Lorraine ang unicorn. Sobrang protective ng dalawa sa bunso nila. Halos ayaw ngang mawala sa paningin nila ito. Natatawang hinagka ni Renee si Lorraine bago ang dalawang lalaki. Nakangiting nakatingin ang pamilya nila sa kanila. Wow, dito po tayo titira, mama? Manghang tanong ni Cyrus nang makita ang malaking tent nila. Dahil sumama ang mga tita ni Renee at pamilya ni Lucy, ay naglagay sila ng 5 malalaking tent doon. Kompleto ang mga gamit dahil sa mga solar sa paligid. Oh, parang gusto ko na rin dito. Manghang saad ng mga kasama nila. Mga kuya, let's play there. Niyakap ng tatlo si Lucy at Renee bago nagpaalam. Nilapitan ni Cyrus ang mga anak ni Zeus at Aphrodite. Si Lorraine ay nilapitan si Cyrian na anak ni Zeus at Drea. Sila lang naman ang dalawang babae.
kaya wala silang choice kundi maglaro ng sila lang dalawa. Naglagay ng malaking balloon playground si Lucy doon, may malaking bubong sa itaas, para hindi masikatan ng araw ang mga ito. Kanya-kanyang pwesto ang mga naroon para pagmasdan ng mga bata. May ngiti sa mga labing niyakap naman ng lalaki ang mga asawa nila. Pinupog ng halik ni Lucy ang ulo ni Renee. Thank you. And I love you, babe. Thank you dahil binigyan mo ako ng magandang regalo. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko at tinanggap ako. Bulong ng lalaki sa kanyang asawa. Pilit na hinarap ni Renee ang asawa at sinapo ang pisngi nito. Gigil na hinalikan ng mga labi. Ako ang dapat magpasalamat dahil kahit kinidnap kita, minahal mo pa rin ako at tinanggap bilang asawa mo. Sa kabila ng ginawa ko. Dahil sa iyo nalaman ko ang totoong pagkatao ko. Maswerte ako dahil ikaw ang nakilala ko at minahal ng husto. Mahal na mahal kita, Lucifer Riggs del Riego. Ngumiti si Lucy at niyakap ang asawa niyang ubod ng ganda. At mahal na mahal din kita, my beautiful kidnapper. Saad ni Lucy at hinigpitan ang pagkakayakap sa babae. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Billionaire and His Beautiful Kidnapper. Written by Red Poison Ink. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!